Tumakas na ba si Digong? Sa tingin niyo? Kasi lantaran yung mga banatan ngayon, eh. Bakit ano lang video? 720 ako, dapat high resolution 'yan. 'Di ba? Umalis na ba? Umalis na? Oo, sabi dito ni Ma'am Gina, ang SOP system ng korapsyon na malinis na kontraktor lang dapat nga ano, kung talagang matino matino ang mga pulitiko, dapat bitayin. Ay, sa Amerika naglatag ng request si ano, recommendation si Trump na lahat ng mga papatay sa mga pulis ay death penalty. Sana ganyan din sa Pilipinas, 'di ba? Oo, ako dito nakikipagtalo sa mga buwisit na DDS shit. Ay yun lang sa mga iba mga probinsya nga boss BT 'pag, nagpapadaloy ng kaperahan ng mga pulitiko. Given na yan. Kung sinabi ng DPWH na walang corruption, ibig sabihin wala silang silbi dahil bobo sila, 'di marunong mag-design. Sami, oo, may house yan si Duterte sa China. Eh, di walaya ka digong, 'wag ka nang babalik. Dapat sinama mo na dalawa mong asawa kasama si Saraulo. Hmm? Kasi kaninang madaling araw, ito yung mga nakikita kong posting na larawan na tila na sumasakay si Digong sa isang eroplano na sandamakmak ang bodyguard. Sino kaya nagbabayad ng bodyguard ng ni Digong, eh, hindi na siya presidente? Sa atin pa rin? Sa tax pa rin natin? Eh, ito yung mga nakikita ko na may mga label na Tatay Digong, iniwan ng DDS, kumakalat ngayon ang litrato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte habang pasakay ng Cathay Pacific Airways. Flight CX-912 sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, na patungong Hong Kong nitong Biyernes, Marso, alas 8:42 ng umaga. Oh. So technically, nasa Hong Kong na siya ngayon. Kasi, merong mga picture ngayon na pinapakalat yung mga banateros na bobo ng Hong Kong. Eto, yan si Oli, yan. Kapsat Bagtit, nakakatakot naman si Presidente Trump. May mga alitan yata sa Canada, oo. Nagtatampo na ang Canada. May proclamation rally dito bukas sa Hong Kong. Sinasama ako mga DDS. Sagot ko, kayo na lang. Tama, huwag kayong pupunta. Baka bombahin pa kayo dyan. Tapos ibibintang sa mga loyalista. Alam niyo naman yung ugali ng mga DDS 'pag may konting kapahamakan, ibinibintang lahat nila kay Ma'am Lisa. "Wag na kayong pumunta." Alam niyo gawin niyo? Pumunta kayo sa ano, pumunta kayo sa Central Park, mag-bonding-bonding na lang kayo. Mahirap na, baka makaamoy kayo ng pandemya ng kabubuhan, 'di kasinungalingan ni Digong, madamay pa kayo. Hong Kong, gateway to China, alam na. Sabi daw, nagpa-HK tapos tatawid lang yan ng papuntang China, nagre-report kay Xi Jinping. Ayun, may susundo siguro papunta ng Beijing. 'Di na lang si kamatayan sumundo diyan. Oh, eto yan 'no, Tatay Digong, where na you? Kumakalat kayo ng literal okey, yan yung ano, mga samut-saring mga balita. Sa akin naman, may nagsabi rin na may medical. Actually nga yun yung sinabi na appointment ni Digong na meron silang kokonsultahing doktor. Sana magaling yung doktor na yun. Brian Baltasar, shoutout. Wisely 12, Mateo 12. O magpapa-check-up nga daw, ewan ko kung laboratory. Kasi kung operahan mo yan, hindi na magtatagal. Ito lang. Yun yung ano nila. So, kanino kayang gastos yan? Gastos pa ng pamahalaan? Wala nang silbi, gagastusan mo. Hindi mo na lang painumin ng suka, sabay katay. Para pagkatay ng kambing, papainumin mo ng isang boteng suka para masarap yung papait niya. Yes, umalis na at nagtago na dahil hindi na makayanang issues. Bigla na lang siya umalis, tapos pagkatapos bumagsak ng tulay, aalis na lang? Oh.
siyempre po solo na naman 'yan ng inutil niyang anak na VP. Papaopera ng lalamunan para malakas pang magmura. Dapat buong katawan operahan. Kalding, nakulbeten, danggulan, ngalakayin, wala naman, 'di daw iniaapekto. Sino ba may sabing lutuin mo? 'Pag pinainom mo ng suka mamamatay na, libing mo na kaagad. Hmm? Magkita sila ni Rocky at Andanar sa China, malamang, malamang. Ano mga taga-Hong Kong pabububo ulit kayo rito? Ha? Nung tumakbo siyang presidente, pinuntahan ba kayo? 'Di tanong ko lang, noong yung anak niya ang tumatakbo, pinuntahan ba kayo? Hindi. Pero ngayon na nangangamoy talo yung kanyang mga kandidato, magmamakaawa sa inyo, 'di ba? Nung panahon ng kanyang pagkapresidente, nag-alay ba ng panahon si Digong para kamustahin ang kalagayan niya? Hindi. Anong batas ang ginawa ni Digong para sa ikagaganda ng pamumuhay at trabaho niyo diyan sa Hong Kong? Tapos ngayon, dahil Ma'am Sarabi, shoutout. Ngayon, nanganganib ang kanyang mga kandidato, tila anghel siyang lalapit sa inyo. 'Di wow? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Ang galing naman. Ah, talo, salang niya kayo maalala? No'n nagkakamal sila ng kapangyarihan at salapi ng, pamahalaan, napuwera kayo. Tapos ngayon, mayroong panahon para puntahan kayo. O tignan niyo na nga nung kalakasan ni Digong, nung malakas siyang magmura, malakas siyang magbanta, malakas siyang magpumatay, malakas siyang magnakaw, bakit ngayon uugod-ugod na? Saka kayo pupuntahan? Anong meron? Isip-isip kayo, para lokohin kayo, papangakuan kayo, ah, ipupusta yung kanyang mga kandidato sa isang pangakong alam natin na hindi naman tutuparin. Pasasalamat kay PRD ang team ng program nila sa Hong Kong. Bakit pasasalamat? Puro naman palpak. Pasasalamat kay PRD o dapat siya ang magpasalamat sa mga taga bakit ang mga OFW magpapasalamat kay Digong? Anong utang na loob ng mga OFW kay Digong? Si Digong ang may utang na loob sa mga OFW. Dapat ang title nun, pasasalamat ni PRRD. Siya dapat ang nagpapasalamat. Kumanta nga dito sa PNG, hirap maghahilap. Dikya, palabas lang nila yan. Alam nyo naman mga DDS magaling gumawa ng fake. Iyan na nakakaputak-putak, nagkakasakit-sakit. Ano, papaloko na naman kayo? Karamihan sa mga OFW sa Hong Kong, mga Ilocano. Kung pagmumurahin niya yung kapwa niya Ilocano, pagbintangan yung kapwa niya Ilocano, papayag kayo? Wala ako utang na loob sa matandang mas lalo naman ako, wala akong utang na loob diyan. Kung tutuusin sila nga may utang dahil sa mga dinami-dami ng mga utang mga ninakaw nila. Hello, magandang hapon po sa lahat and share dan sir, sagutin mo na kasi yung manliligaw baka masilip pa ng iba. Ay, hayaan mo siya, masyado siyang nanliligaw pa lang siya akala mo shota ako. Paano na yan 'pag sinagot ko na yan? Wala na akong karapatang mag-desisyon sa sarili ko, hindi puwede yan. Maraming DDS po sa Hong Kong, minsan nag-debate kami, tanong ko sa kanila, "Botante ba kayo dito?" Hindi rin pala, useless. Yun, yung nililigawan niya yung mga hindi nakakaboto. Neil Soriano watching from Las Piñas City. Hello, bossing. Yung 20 years validity ng passport, pinasalamatan kay Digong, ako never. May 20 years na ba? 10 years pa lang alam ko eh. Oo, 10 years. Sa Singapore at Japan nga, 'di ba, boss, BT, pumunta pa rin para makita si Sarah na pumunta doon. Bakit? Bakit sila nangangampanya sa ibang bansa? Kasi wala nang tumatangkilik sila sa kanila sa loob ng Pilipinas. Wala na. Kaya tanging pag-asa lang nila yung mga OFW na mga breadwinner ng mga pamilya para yung mga OFW ang manghikayat sa pamilya nila sa Pilipinas na iboto sila. Gano'n.
Nak para-paraan ang mga tanga. Tumakas na yan si Digong, alam niya kasing anytime puwede na siya hulihin ng ICC. Tumakas man yan o hindi na niya mapipigilan ang paghagupit ni kamatayan. Akala ko ba mahirap siya dito pa akala ko ba wala siya eto, ang sabi ni Digong noon, kaya siya hindi dadalo sa mga pagdinig diyan sa may House of Representatives kasi wala siyang pamasahe. Davao to Manila lang 'yon. Yan, Davao, Manila, Hong Kong. O tapos sasabihin niya wala siyang pera, akala ko ba pinagkakasya na lang niya yung pension niya. Ah, kaya pinagluloko kayo. Pinaglululoko na lang kayo ng, Digong ninyo, paniwalang-paniwala naman kayo. Yan din tanong ko din yan Ma'am Sencha, asan na kasi yung ICC na ipinangako nila na darating na? Wala, naiinip na ako diyan. Pupusasan na. Sinungaling yang matandang yan, sabi ni Ma'am Mitchie Pata, ang mahirap po diyan paano kung sa mga OFW humingi ng pampondo ng mga kandidato. Si ano yan, si Vic Rodriguez. Oo, kasi yung galawan ni Vic Rodriguez, Renito Cawilan Kaloyal, shoutout, galawan din ni Glenn Chung noon, hindi nanalo pero nagkapera. Sure hit. Oh, ano, maawa-awa na kayo sa mga OFW. Mhm. Huwag kayong palilinlang mga kapwa ko mga OFW. Magandang hapon Sir Viti, watching from Laguna Lake. Anong ginagawa mo diyan? Umahon ka muna, punta ka sa Taal Lake. Noli ka banlit. Yan na, kuha ka ng pan-jumping salad. Sarap yun. Kalamansi, luya lang yan. Oh, sarap. Suka. Jaisel Adlaon. Kahit na anong pakay ni Digong dyan, sa mga sinasabi nila, hindi naman mananalo na yan. Wala ng lakas si Digong. Kasi ito kung talagang alam ni Digong na malakas pa rin siya sa mga Pilipino, kung alam ni Digong na minamahal pa at pinagkakatiwalaan pa siya ng mga Pilipino, do you think tatakbo lang mayor yan? Tatakbong senador yan to protect his daughter. Bakit hindi siya tumakbo? Kasi alam niya na hindi na siya kailanman mananalo sa national. Wala na. Hanggang Davao na lang yan. Baka masilat pa sa Davao eh. Ma'am Mary Jane Asintuelo. Baka matalo pa yan sa Davao eh. Yung sinasabi ninyo na mahal ng taong bayan si Titi Digong. Wala yan. Lalampaso yan ng mga Nograles. Diyan ka nag-work. Anong ginagawa mo dyan? Wala na. Kahit si Sara, kahit pagbalik-balik ta rin natin ang mundo, wala na yan. Ngayon, gago ka na lang kung ibubuto. Alam mo na magnanakaw, bubuto mo pa. Alam mo na mamamatay tao, bubuto mo pa. Sumagal na lang ako sa alyansa. Kahit ito, sabi ko, kahit na ayaw ko, kahit may tampo ko sa mga senador yan, kahit galit ako sa mga senador na yan, aalang-alang kay BBM, bubuto ko yan. Alang-alang kay BBM at alang-alang doon sa susunod na presidente na kaalyado ni BBM. Doon ako. Ading bagtit may nag-survey sa Davao, mas malakas daw si Pulong. Kaysa kay Migs. Ay tingnan natin pagdating ng botohan. We still have 2 months to work. Meron pa tayong 2 buwan para magtrabaho. Mahigit 2 buwan pa labanan na yan. Anything is possible. Wala pa resulta ang eleksyon. Hangga't hindi natatapos ang eleksyon, tuloy ang laban. Yung supporter ni Pusit Sara, Isko 2028 daw. Ay, nako! Paano na si Robin? Wala. Tandaan niyo 'to, sasabihin ko ngayon, balikan niyo ako sa 2028. Kapag hindi si Robin ang, makatandem ni Sara, si Robin 2027 pa lang magta-traitor na 'yan. Totoo 'yan.
magta-traitor na yan, mataas ang ambisyon ni Robin. Because of Panelo, si Panelo ang unang magtra-traitor diyan sa mga Duterte. Hindi puwede. Kailangan si Robin. Oo, maghihiwalay yang mga yan. Hindi na tayo aabot sa Sara-Sara tande-tandem na yan. Wala ng kakandidatong Sara Duterte. Wala. Kung magpapatayo ng ibang kandidato, si Sara Duterte, maliban kay Robin, magpapatayan yung mga yan. Sure hit. May palaisdaan po ako dito, nag-aalaga ko ng bangus. Patikim. Ayan na naman sila, may Sara Robin, Sara Isko na, pero wala ng Sara. Sa tingin niyo, kung gagampanan ng mga senador yung mga trabaho nila para panagutin yung katiwalaan ni Sara Duterte, may Sara Duterte pang kakandidato. Wag na natin paasahin yung mga DDS. Wag niyo kayong mga Duterte clan, wag niyo na paasahin mga DDS niyo. Alam niyo na mga bubo at uto-uto yan. Lulukuhin niyo pa. 'Di ba? Ading biti, 'di ba pwedeng bawasan ng bodyguard ni Pusit? Meron nga daw panukala na ibaba na lang sa 60. Hindi inupuan yata ni Morales kaya tinanggal. Morales, yung hepe ng Presidential Security Group na nakakahawak sa PSG at saka sa BPSPG. Inupuan. Ngayon, ewan ko anong diskarte ngayon nito. Sila magsasaksakan bandang huli, good bad. Wala. Ngayon pa nga lang eh. Ngayon pa nga lang, nalulusaw na, nagkakagulo na sila. So, anong aasahan natin dito? Pumunta man si Digong. Kaya dapat niya pagurin. Kayo mga mga DDS, hikayatin nyo na puntahan kayo sa iba't ibang mga bansa. O Europa. Ayan, hikayatin nyo si Digong. Kung talagang mahal na kayo, pupuntahan niya kayo. Ikampanya niya. Hanggang sa mapagod, hanggang sa matepok ng animal. Ganun lang naman. Katanda-tanda na, di na kayo. Akala ko ba mahal nyo si Digong? Matanda na, halos hindi na makapagbiyahe, pinapagod nyo pa. Diba? Kung talaga mahal mo yung isang tao, huwag mong papagurin. Dito po, gusto nyo na mamatay si Digong eh. Bagay, kung ako naman ng DDS, okay na ako dyan. Pagurin mo ng pagurin hanggang sa matepo. Ganun din naman resulta. Wala naman na itutulong na to sa bayan eh. Meron pa ba? Sa tingin nyo, pag nanalo mayor to ng Davao, makapagtrabaho pa to ng maayos? Makapag-deliver pa ito ng sapat at tapat doon sa ibinabayad sa kanya ng gobyerno bilang sahod? Tsaka sinabi na ni Digong dati, magpapahinga na siya, magre-retire na siya. Ano nangyari? Wala. Bagay. Mahirap pagkatiwalaan ang salita ng isang sinungaling. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Hindi, gagawin lang nito, mame-lame eh. Simple lang naman eh. Kapag nanalo ito at kunwari manalo itong si Baste, magre-resign lang to. Para si Baste kaagad ang mayor ulit. Ganyan lang kayo lukuhin ng mga Duterte. Ganyan lang kayo gaguhin. Kasi lamang daw po sa survey si Nograles. Yun lang pag nasilat sila. Sigurado ko pag nanalo si Nograles bilang mayor at kunwari pala rin si Migs bilang congressman ng Davao, magsusulputan dyan yung mga katiwalian ng 3 dekadang mahigit na panunungkulan ng mga Duterte. Diyan nyo malalaman yung mga katiwalian na nawalang pera ng kaban ng Davao na dapat para sa inyo. Sure hit yan. Kaya nila pinoprotektahan yung posisyon nilang yan sa Davao. Para hindi magkaamuyan, magkaalaman ng kanilang mga ninakaw. Yung puon nila nagpa-travel pero ang mga minions 20 pesos per kilo ang hinahanap Kaya nga kung yan sana kung mahal talaga ni Digong yung mga tao niya, hindi pinamigay niya yung pamasahe niya para pambili ng bigas ng mga DDS. Ading Bagtit, good morning, good afternoon sa lahat. Sabi ni, ay late ka na, Mami Mari. Anong gagawin ko ngayon? Late
ka na, eh. Ibabawas ko na lang sa ano mo, sa attendance mo, Mga bali-balita kahit na hindi na bumalik yan, okey